3 tips na dapat mong gawin kung nasasaktan ka na sa buhay. Bago ko umpisahan, ako po si Joy Villarmia, dating cashier sa isang pribadong kumpanya sa loob ng 6 na taon. Bago ko simulan, kwentuhan muna tayo. Ako ay lumaki sa isang maliit na baryo sa probinsya. Kahit simpleng buhay lamang ang aming pamilya, masaya kami sa araw-araw naming pamumuhay. Isa sa mga paborito ko ay ang aking hardin. Tuwing umaga, tuwing nagigising ako, una kong ginagawa ay bumanat ng halaman sa aking hardin. Ipinakikita ko ang pagmamahal at pag-aalaga. Isang araw, biglang dumating ang malakas na bagyo sa aming lugar. Tinamaan ng matinding baha ang aming baryo at nawala ang ilang mga bahay. Hindi na bago sa aming lugar ang ganitong pangyayari. Ngunit labis pa rin ang pagkabahala ng lahat. Sa kabila ng mga pagsubok, ang buhay sa probinsya ay puno ng pag-asa at pagkakaisa. Sa aking pagmamahal at dedikasyon sa aking hardin, natutunan ko na ang buhay sa probinsya ay hindi lamang tungkol sa kalikasan at simpleng pamumuhay. Sa gitna ng pagsubok, naging inspirasyon ko ang aking komunidad. Gamit ang kaalaman ko sa pagtatanim at pag-aalaga ng halaman, nagtayo kami ng mga bagong taniman sa aming lugar. Natutunan ng aming komunidad na ang buhay sa probinsya ay hindi lamang tungkol sa mga pang-araw-araw na gawain sa sakahan at pamumuhay sa kalikasan. Ngunit, higit sa lahat tungkol ito sa pagtitiwala at paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita ng mata, ngunit nararamdaman ng puso. Ang unang tip na dapat mong gawin ay ang pag-unawa sa sarili. Unahin mo ang sarili mong pangangailangan at damdamin. Mahalaga na kilalanin mo kung ano ang nagdudulot ng sakit sa iyo at paano ito nakakaapekto sa iyo. Pangalawang tip, paghanap ng suporta. Huwag mong isantabi ang tulong mula sa mga taong nagmamahal sa iyo. Mahalaga ang pag-uusap at pagbibigay linaw sa mga naramdaman mo sa kanila. Pangatlo, mag-focus sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at lakas. Gawin ang mga bagay na nagpapalakas sa iyong damdamin at nagpapahalaga sa oras ng pagbabago para sa ikauunlad mo. Naniniwala ako na sa bawat pagsubok na iyong pinagdaraanan, may pagkakataon kang magpatibay ng iyong karakter at matututo ng mga aral na magdadala sa iyo sa mas mabuting direksyon. Kaya samahan niyo ako na maibahagi kung bakit mahalaga ang pagiging maunawain, mapagkalinga at mapagbigay ng suporta sa mga taong nasasaktan sa buhay. Marahil, magsisimula ako sa pakikinig ng buong pag-unawa sa kanilang mga nararamdaman. Kailangan din nating iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa at handa tayong makinig at tumulong sa abot ng ating makakaya. Kapag nasaktan ka sa buhay, isa sa pinakamahalagang bagay na matutunan mo ay ang pagbibigay katwiran ng iyong sarili. Magbigay ka ng panahon sa pagpapagaling at pag-unawa sa iyong nararamdaman. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa sarili at sa mga pangyayari, maaari kang magkaroon ng transformasyon na magdadala sa iyo ng kalakasan at pag-asa. Alam kong may natutunan ka sa videong ito. Huwag kalimutang i-follow, like and share. Hanggang sa susunod nating topic, hanggang sa muli, ako po si Joy Villarmia. Nagpapaalala na in everything you do, put God first.